Bago natin puntahan si Senator Robin Padilla sa kanyang mga sinabi kahapon sa impeachment trial ni Sara Duterte, tatanungin ko muna kayo mga tol, sino sa dalawa ang sinusuportahan po ninyo sa pagitan nito pong si Sara Duterte at saka si Undersecretary Claire Castro? Sino sa dalawa ang sa paniniwala ninyo matalino, magaling na abogada at higit sa lahat nagtatrabaho para sa Pilipinas at sa mga kapwa po natin Pilipino? Pakisagot nyo naman dyan sa comment section. Ang katanungan na yan mga tol, sino sa dalawa sa paniniwala ninyo, uulitin ko lamang po, ang matalino, mas magaling na abogado at saka mas nagtatrabaho para sa bayan at para sa bawat Pilipino? Kaugnay niyan, may mga sinabi si Sara Duterte kahapon bago pa mailabas yung ruling ng impeachment court, no? Pero ginaslight ni Sara Duterte sa huling pagkakataon ng kanyang statement yung sitwasyon. Sabi niya, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot. May tugon po dyan si Undersecretary Claire Castro. Sa balita po ng News 5, binuweltahan ng palasyo ang pahayag ni Sara Duterte tungkol sa problema sa baha sa Pilipinas. Sa isang online statement, iginiit ng bise na lubog na umano ang bansa sa baha at kahirapan, pero wala umanong napapanagot dahil sa impeachment, budget at paglabag sa konstitusyon ang prioridad umano ng administrasyon at kaalyado nito. Sinang-ayunan naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na totoo ang sinabi ni Sara dahil makikita umano ito sa Davao City. Ang sagot po ni Yusek Claire, kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang pagbabaha na malalang pagbabaha sa Davao City. So, doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po, kitang-kita po natin ito sa Davao City. Yan po yung pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Tingnan nyo mga tol, ang hilig kasing magsalita nitong si Sara Duterte, tapos yung mga sinasabi niya, bumabalik tuloy sa kanyang harapan o sa kanyang mismong mukha. Biruin mo, magsasabi ka na lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero napakaraming mga mahihirap sa Davao City. Kaliwat kanan ng pagbaha kapag ka umuulan sa Davao City. Di ba nakakahiya yun, Sara Duterte? Saka kung sinasabi niyang walang napapanagot, isa po yung kasinungalingan. Noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala talagang napanagot na korap. Kahit sinong tanungin yung DDS, hindi kayo masasagot pagka nagtanong kayo sa kanila, sino ang korap na naipakulong ni Rodrigo Duterte? Wala. Tinanong nga yan mismo ni Anthony Taberne. Ang sagot, wala, wala, wala. Pero sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, napakarami nang nakakulong na korap. Mga kakampi mo pa nga. Dinadalaw mo pa nga sa kulungan eh. Talaga to si Sara Duterte. Oh. Hindi natin mawari kung anong utak meron ito mga tol eh. Tapos sasabihin niya, dapat daw ang impeachment nakabase sa ebidensya. Eh harap-harapan ka na ang tinuturo ng mga tauhan mo. Kayo ni Colonel Raymond La Chica ang sinasabi ng Special Disbursing Officer mo na si Gina Acosta at kahapon si Limuel Torion ang Assistant Chief of Staff mo. Ang tinuturo, kayong dalawa ang nakakaalam kung paano ginasta ang confidential funds. Ngayon, punta muna tayo sa paalala ni Presiding Officer Chis Escudero at ang pagsasabi ng maaaring maging kaparusahan sa mga pahayag ng lahat ng parties involved dito at including syempre itong si Sara Duterte. Yung mga statement niya na yon, pagka inulit niya pa yan ngayon at sa hinaharap, tingnan natin kung ano magiging kaukulang aksyon ng impeachment court at saka ng maaaring kaharapin niyang problema sa kanyang legal profession bilang isang abogada.
Inatasan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang mga abogado I'm ni sorry. Vice President Si Limuel Ortonio, no? Nagkamali yata ako ng sinabi. Pagpatawad ninyo. Sara Duterte na paalalahan ng bise kaugnay sa inilatag na parusa sa mga lalabag sa sub judice rule. Sa gitna kasi ng Day 19 ng impeachment trial, pinagpatutsyada si Duterte laban sa prosekusyon at ilang magbabatas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa isang pahayag, pinatutsadahan ni Vice President Sara Duterte ang prosecution at mga mambabatas na nais daw gawing lehitimo ang impeachment complaint kahit na wala ni isang hibla ng ebidensya. Grabe, Sabi niya, no? dapat No? Gustong gawing lehitimo. Lehitimo talaga yan. Ikaw talaga pusit. Para kang hindi abogada. Unang teteng na yan. Kung hindi ka lang siguro nalagyan ng ATTY sa titulo mo at kung ang pagbabasihan lang kaalaman, walang maniniwalang abogado itong si Sara Duterte. Anong ibig sabihin ng hindi lehitimo? Kitang-kita mo namang lehitimo yan. Kaya nga impeachment court. Kaya nga walang magawa yung yung kapanalig mong mga senator judges. 'Di ba? Kung hindi ipagtanggol ka na lang. Kasi lehitimo yung ginagawa nila. Ganun lang kasimple yon. Yung mga ebidensya, anak ng teteng, doon pa lamang sa article sa Articles of Impeachment number 4, pagbabanta. Alam nga namang hindi ebidensya yung napanood ng sambayan ng Pilipino na pagbabanta mo sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng dating speaker. Itong confidential funds mo, obvious na. Mga tauhan mo mismo ang nagsasabi na ikaw, Sara Duterte, at si Colonel Raymond Lachica ang nakakaalam kung paano nyo ginasta ang confidential funds. daw sila maging kumpiyansa sa lakas ng kanilang kaso at hindi dapat nangingisda para sa ebidensya habang isinasagawa na ang paglilitis. Dagdag niya, kung malakas na ang kaso, hindi na ito kailangang palamutian pa. Bakit naka-earpiece si Ortonio? May mga kumakalat na mayroon daw nakalagay sa tenga si Ortonio. Pero ako mga tol, di ako naniniwalang coach si Ortonio kahapon. Matalino yun. No? Graduate po yun ng Ateneo. At nag-master's degree sa University of the Philippines at sa ibang bansa. Hindi kinakailangan ng pagko-coach para makasagot siya ng mga sinasagot niya. Kasi alam niyo ang matalino, pero kapag ka ipinagtatanggol mo ang mali, nagiging tanga. Kaya nga I agree with Senator Rapi Tulfo and Senator Ping Lacson na stupido, no? Kahit nag-take ng offense itong si Ortonio, stupido siya para sa aking paniniwala. Kasi dahil sa pagtatanggol niya dito sa mga boss niya, kung ano-ano na lamang na sinasabi na para bang nagmamaang-maangan ayon kay Senator Rapi Tulfo. But going back doon sa question, hindi ako naniniwalang yon ay para i-coach si Ortonio, mga tol. Masyado lang na-exaggerate ang mga netizen at sinasabing tinuturuan ng kung sino man habang sumasag. Spontaneous yung sagot ni Ortonio Maraming pagkakataon na dapat nga magsasalita na siya kaso lang nag-o-object yung kanyang abogado No? Kasi alam niyo kung coach yun, magkakaroon ng discrepancy sa oras. Segundo kahit papaano. Hindi pa pwedeng nakapin dito yung earpiece mo tapos yung pagsasalita mo spontaneous. Ano yun? Yung sinasabi dun sa kabilang panig, dumidirekta na kagad sa bibig mo. Kaya pasensya na kayo kung sa aking paniniwala, hindi ako naniniwala talaga na si Ortonio ay tinuturuan ng kung sino man habang tinatanong siya nitong si Attorney Divina May o ni Attorney May Divina Gracia. Ng pagdadrama, katulad na lamang ng pagtawag ng isang senador sa isang testigo na estupido, pagbansag sa kanya ng isang abogado bilang mastermind ng scam o pagtawag sa kanya bilang brat. Ipinapakita raw ng mga pang-insulto na kailangan nilang magpanggap kahit na mahina ang kaso. Ang pahayag inilabas ng bise habang inilalatag ng Senate Impeachment Court ang mas mahigpit na pagbabantay sa pagsunod sa sub judice rule, kung saan binalaan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang mga senator judges, prosecution, depensa, at maging si Duterte bilang respondent laban sa mga komento na nakakaapekto sa Tingnan natin kung
irerespeto nitong si Pusit yung impeachment court, no? Tingnan natin kung sa mga susunod na araw mula ngayon ay hindi na maglalabas ng pahayag itong si Pusit kaugnay ng pagtirada niya sa impeachment court. Kredibilidad ng impeachment. Kaya sinumbong ito sa korte ni lead prosecutor Congressman Jervil Luistro. Should also be guided by the sub judice rule, di ba? Ang mga recent na statements niya, bending the law. Sinasabi niya just to judge the evidence, hindi lang daw magdrama-drama. So the way she looks at this impeachment trial is just an episode of series of drama. It's also in a way an attack on the integrity of the court. Tugon ni Escudero dahil wala pang naibababang hatol ang korte noon. Hindi pa sakop ng pagbabawal ang mga binanggit ng bise. Pero inatasan ni Escudero ang abogado ni Duterte na paalalahanan ng bise sa maaaring maging aksyon kung lalabag ito sa sub judice rule sa hinaharap. Because henceforth, again, given the prospectivity of the ruling, the necessary actions will be taken against her not only by the court, but also, given that she's a lawyer, via what the presiding officer earlier mentioned in relation to CIPRA and in relation to the Office of the Bar Confidant. Simpleng paliwanag ng Senate Impeachment Court tungkol sa patakaran sa sub judice ay ito ay para maiwasan ang paglilitis ng kaso sa labas ng korte. Ang parusa sa paglabag dito, posibleng umabot ng hanggang sa Korte Suprema para sa mga abogadong may kinalaman sa impeachment. Kapag talagang third strike, fourth strike na, hindi na talaga natuto even without the even with a fine, then the presiding officer will issue an order to refer the matter to the Supreme Court for the disciplinary action. Yeah, you think so? So I think so. About, we always submit to whatever the court naman rules. So which is a rule, yun lang, I won't comment any further. You will inform him, of course. Or whoever, will inform her. Ang magiging problema dito mga tol, yung pagpapakalat ng tamang impormasyon sa publiko. Kaya hindi naman nililimit ng impeachment court na magtalaga ng spokesperson, pero dapat wala na talagang kaugnayan doon po sa prosecution team nor sa defense team. Kaya itong si Attorney Michael Powa malamang mawawala na yan bilang tagapagsalita ng defense team at si Attorney Tolosa bilang tagapagsalita naman ng prosecution. Kasi napakinggan natin nung nakaraan si Attorney Tolosa kung papipiliin daw siya sa pagitan ng pagiging spokesperson at private prosecutor, mas pipiliin niya yung huli, no? Yung pagiging private prosecutor. Pero maganda rin naman yun kasi at least ang spokesperson, sabi nga ni Presiding Officer Chis Escudero, pwede niyang sabihin lahat ng gusto niyang sabihin. Basta as long as hindi sila kasama sa parties involved, no? Hindi sila kasama sa defense nor sa prosecution. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa balita. In all stages, dapat yung proceedings na dapat fair. Okay. And so, part of that fairness, kailangan i-implement it. Ang prosecution, nirerespeto rin daw ang utos ng korte. Somehow it will have an effect, but we will do the necessary innovations kasi hindi kami papayag na hindi maabot ng bawat Maria at Juan de la Cruz ang impormasyon. Yun ang kailangan kasi natin. Tayong mga Maria, sabi nga, at Juan de la Cruz, dapat makuha natin ang tamang impormasyon. Hindi kasi lahat ng mga Pilipino nakatutok dito, mga tol. Hindi katulad natin na nanonood tayo, nakakapag-react tayo, nalalaman natin kung ano yung mga nangyayari. Marami sa mga kababayan po natin ang nagtatrabaho sa araw, sa gabi, nagpapahinga na, kaya hindi na nila alam yung mga nangyayari. Bihira pa manood o makinig ng mga balita. Kaya dapat kung sakasakaling makakapanood sila ng mga balita o makakapakinig sila, mga tamang impormasyon at hindi gawa-gawa lamang ng kung sino-sino para po ilihis ang katotohanan. Ngayon, puntahan na po natin ano ba yung mga pangyayari sa Day 19 kahapon ng impeachment trial nitong si Sara Duterte sa balita muli ng GMA News.
Tila naubusan ng pasensya ang ilang mga senator judge nang kanilang questionin ang isang assistant secretary sa Office of the Vice President kaugnay ng paggamit at pag-liquidate ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Natalakay rin ang paggamit ng alias na iniuugnay sa mga hindi pangkaraniwang pangalan ng mga nasa acknowledgement receipts ng OVP. Sa isang punto, nabanggit pa ang dumaong senador na si Ninoy Aquino. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Vicky, humarap nga dito sa impeachment court ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President at sa pagkakataon pong ito, mga senator judges naman ang nagtanong sa kanya. Sa pagtatanong ng Senator Judges kay Lemuel Ortoño, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, kabilang sa inungkat ay kung paano tiniyak ng OVP na hindi nalustay ang confidential fund nito. Tanong ni Senator Judge Raffy Tulfo, bakit namigay ng confidential fund sa iba't ibang tao ang OVP na para sa gamot? Ang confidential fund daw kasi ay ginagamit sa mga aktibidad na may kaugnayan sa peace and order o kaya ay national security. Sagot ni Ortoño, wala siyang personal knowledge tungkol dito kahit pa kasama siya sa pumirma sa liquidation ng pondo para sa Commission on Audit. Kaya nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot? That I cannot answer, sir. Ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Yun yung sinasabi natin kahapon pa, mga tol, na kahit gaano katalino ang isang tao, katulad nitong si Ortoño, matalino ito, mga tol. No? Outstanding yung academic achievement po nito. No? Master's degree graduate po ito, merong international studies na pinagdaanan, natapos. Kaya I do not believe na siya po ay kino-coach pa sa punto na yon. Pero ang kasabihan na kahit gaano ka katalino, mananatili ka pa ring tanga kung ang ipinagtatanggol mo mali. No? Tingnan nyo ito si Ortoño. Napakasimple nga lang daw ng logic, sabi ng dalawang senador si Raffy Tulfo at si Ping Lacson. Pero bakit kahit kaunting diligence hindi niya ginawa? Nasuriin kung makatotohanan ba in particular yung mga sinabi nila Chica. Kakibat na mga pinresenta nitong mga documentary requirements para sabihin na ito yung paggasta ng confidential funds. Hindi niya sinuri, pero siya yung pumirma. Kaya nga si Fiscal EJ, may post tungkol dyan naalala ko at i-share ko sa inyo. Basahin po natin yung kanyang post. No? Sabi po dito ni Fiscal EJ, ano ang lumabas sa testimonya ni Lemuel Ortoño? Si Lemuel Ortoño is not an ordinary OVP staff. Assistant Chief of Staff siya and one of the senior officials of the OVP. He signed 6 OVP responses to COA, representing that the use of the confidential funds was valid, proper, and regular. Pinirmahan niya at sinasabi niya na yung confidential funds daw po ng OVP, proper, valid, at regular. Pero, when questioned about the actual spending, wala pala siyang personal knowledge kung saan at paano talaga ginastos ang pera. So, kung wala siyang personal knowledge sa actual implementation, ano ang basis niya for telling COA that the expenditures were valid, proper, and regular? Another thing that came out was magkakahawig ang activities and performance indicator sa spending plans. Nagbabago ang program label, pero halos pareho ang laman. Copy-paste, ika nga. And according to his testimony, alam at authorized ni VP Sara ang confidential activities, and Sara and La Chica were identified as having knowledge of the actual implementation. And this is significant.
when taken together with Gina Acosta's earlier testimony that utos ni BP Sara na ibigay ang confidential funds kay La Chica kahit hindi siya ang banded accountable officer. So, kung walang personal knowledge si Acosta, walang personal knowledge si Ortonio, at walang personal knowledge si Zuleika sa actual implementation, then who actually knew where and how the confidential funds were spent? Si BP Sara at La Chica ang sagot. O, balik tayo dito po sa balitang ating pong nire-reaksyonan. Umalag si Ortonio sa sinabi ni Tulfo. I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. Now, you're talking about taking offense. Paano naman po? Mga tol, pinapaalala ko lamang pala sa August 31, meron po tayong raffle. Courtesy po namin dalawa yan ni Mami Best Friend. Ha? O yan ha. Paano po sumali? Puntahan nyo po itong Facebook na to, screenshot nyo, tapos makikita nyo nakapin po dyan ito. Mag-comment lamang po kayo para mailista ko ang inyong pangalan sa Wheel of Names. Balik po tayo dito sa ating pinag-uusapang balita. Po yung mga taong bayan, they're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito. Dahil may naunang babala na Nasagot ko na yan, anything to everything kanina. Balikan na lamang yung live stream natin. ang presiding officer tungkol sa paggamit ng akmang pananalita sa impeachment court, meron siyang suhestyon. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record. Ay, nako. Bakit kasi hindi nila matanggap na mas naiintindihan ng tao ang nagtatanga-tangahan kaysa feigning ignorance? Parehas lang naman yun. Pinaganda pa. O, sige, pagbigyan natin si presiding officer. Si Senator Judge Tulfo nodding. May napansin naman si Senator Judge Panfilo Lacson sa Physical and Financial Plan ng OVP Confidential Fund noong 2022 at 2023 na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Iisa at tila copy-paste lamang umano ang nakasulat sa physical target sa iba't ibang quarter na pinaglaanan ng pondo. Percentage of activities implemented without untoward security-related incidents. Paulit-ulit po ito, no? So, sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan? These are the activities that will be done, I sir. know. Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang yung binago ng konti. O, ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang binago-bago niya ng konti. Inusisa naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung paano tiniyak ni Ortonio na naggasto sa tama ang pondo. Sagot ni Ortonio, nagtiwala siya sa mga dokumentong sinumite ng security officer ng BC noon na si Colonel Raymond La Chica. Mahirap paniwalaan, I'll wrap it up here, na kayo ay gumastos ng 122 million para sa gamot na reward dahil nag-surveillance yung mga informant. At Just imagine mga tol, sa lahat ng korupsyon na ating pong tinatalakay dito sa ating mga programa sa nakalipas po ng mga pagkakataon, dapat galit na galit talaga tayo rito. Nagpapakahirap ang napakarami nating mga kababayang Pilipino sa pagtatrabaho para kumita po. Hindi nga sapat ang karamihan dyan. No? Yung mga daily wage minimum earner, exempted po sila sa income tax. Pero hindi naman sila exempted sa value-added tax pag bumibili po sila ng mga groceries. Pag nagbabayad po sila ng kanilang mga Meralco, water utilities, iba pang utilities, internet bills, lahat po yan may value-added tax. Kaya basically, lahat po tayo nagbabayad ng buwis. Kaya muli kong aalalahanin yung hindi pa rin sumasagot sa atin na si Christian Esguerra. Kasi patuloy akong binabanatan ng mga supporter niya. No, itanong nyo sa kanya
kung siya ba'y nagbabayad ng tamang buwis, dapat lahat tayo galit dito mga tol. Ang pinag-uusapan dito, 125 million pesos na confidential funds na hinango po sa mga buwis natin at inutang ng ating gobyerno. Dalawa lang naman ang pagkukunan ng ating pondo ng bayan, yung revenue collection at pangungutang sa iba't ibang financial institution across the world, ano? Merong dito sa Pilipinas, meron sa ibang mga bansa. Tapos ganito, nanakawin lamang, no? Lulustayin lamang di umano. Tapos ipagtatanggol nyo pa, lalong-lalo na yung mga ang sahod, hindi naman po ganong kalakihan. Karamihan sa mga trolls na ito, naniniwala ako, na ito po hindi sumasahod ng mga malalaki. Di ba? Ang mga trolls na ito, baka ang sahod lang nito, sabi nga ng ilan, 500 pesos, 1,000 per day, para mang troll lang naman. Di ba kayo naaawa nun? Tapos bahagi nung ibinabayad pa rin sa inyo, na malamang galing din sa buwis, bubuwisan din pagka bumili kayo. And worse mga tol, sa mga properly and religiously paying taxes. Yun ang masakit dito. No? Mag-demand tayo ng accountability, hindi lamang kay Sara Duterte, sa lahat ng mga taong gobyerno. Even kay Pangulong Bongbong Marcos, kung meron kayong ebidensya na siya'y corrupt, kung meron kayong ebidensya na siya'y nanglulustay ng pondo ng bayan, hanapan natin ng pananagutan. Pero kung wala naman kayong maipapakitang ebidensya, huwag niyong gambalain ang tunay na malasakit na ipinapakita ng ating Pangulo para sa ating mga kababayang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang pagtatrabaho. Ang pinaka nagustuhan ko sa huling ginawa ng ating Pangulo, napakarami, pero pinaka gusto kong ginawa niya lately, yung even ang St. Luke's mga tol, no? May allotted na more than 50 beds para sa tinatawag na zero balance billing. St. Luke's. Pet malu talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Balikan lang natin ang good news na ito mga tol. Gusto kong ibahagi ito. Wala pa tayo sa main topic natin si Robin Padilla ang pag-uusapan natin later. Sineset ko pa lang sa inyo yung mga premises ba ng pag-uusapan natin, yung pinaka kung bakit mapupunta tayo diyan kay Robin Padilla kinalaunan. Ito po ay isang video sa St. Luke's mismo, no? Sabi po dito, pumunta si PBBM kanina sa St. Luke's para sa signing ng Memorandum of Understanding ng no co-payment policy. Tapos, bumisita na rin siya sa mga basic ward. Nagkataon na yung isang pasyente, ang anak niya pala ay presidential scholar. Nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan, no? Diba? Yan. Yung anak nitong pasyente nasa presidential scholar. Pero ito yung gusto kong ibahagi sa inyo Ito. Wala ng co-payment ang mga PhilHealth members na naka-admit sa basic o ward rooms para sa mga serbisyong saklaw ng pulisiya. Mas abot kamay ang dekalidad na gamutan. Bahagi po ito ng Reels sa Facebook page ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka ma-copyright tayo. Yan nakikita nyo to mga tol. Si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang gobyerno, sa pamumuno niya, tunay na malasakit. No? Hindi yan malasakit lamang sa salita. Yan ay sa gawa. Alam nyo, yung malasakit ng nakaraang administrasyon na ipinagyayabang ng mga DDS, tapos ang binibigyan ng credit lagi si Bongo, magbabayad ka pa rin naman doon. Ito talaga tunay na malasakit. Zero balance billing po ito. Yan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero lahat ng serbisyo publiko, basta maayos, sige, tanggapin natin. No? Pero lahat ng kurap, dapat makulong. Lahat ng kurap, kung hindi masampahan ng kaso, katulad nitong di umano si Sara Duterte, i-impeach muna para kinalaunan, masampahan ng kaso. Pero actually, di naman siya immune from suit No? Yung grave threat niya nga, inaantay na lamang natin ang posibilidad ng paglabas ng warrant of arrest ng korte. Nade-delay lamang dahil yung korte, pinayagan yung oral arguments na hiningi ng defense team ni Sara Duterte kaugnay ng kaso na yon. Balik tayo dito. Nabigyan ng reward at hiningi nila gamot
at hindi niyo binigyan ng gamot, binigyan niyo ng pera para sila nang bibili ng gamot. Sa iniharap sa korteng mga acknowledgement receipt na pinirmahan ng mga informant umano mula sa confidential fund, may nakapansing di pagkaraniwan ang mga pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Antonio Pagong, Timon Andrew Grabe. Pusa, Andy Lim, O, yan na. at Suniso Belat. Yan na yung mga alias, mga tol, na kinalaunan ipagtatanggol ni Robin Padilla. Minsan ang natanong ng ilang senator judges na baka alias ang mga ito. Kanina, si Senador Robin Yan na. Padilla, tinanong ang prosecution lawyer tungkol sa paggamit ng alias. Dito na natin puntahan, mga tol. Dito na tayo sa topic natin. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Pagtatapos na ng oras natin. Hindi. Mag-extend tayo ngayon. O, ito. Puntahan natin, ha? Ito yung binoto ng mga tanga. Si Robin Padilla. Kasama si Top 1 doon. Sino sa inyo ang bumoto dito kay Robin Padilla? Aminin natin, nakatangahan ang pagboto po natin kay Robin Padilla. Kaya ito, pinaparusahan tayo ngayon sa katangahan na ginawa natin. Sa 2028, wag na natin uulitin yan, mga tol, ha? Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh, I'm not sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Siyempre, magre-respond dyan si Senator Bam Aquino. Pero nagtataka ako bakit masyadong pabida itong bago natin puntahan yung kabuuan ng palitan ng kanilang mga diskurso kahapon. Si Robin Padilla. Ito yung mga tol na nakabasa ka lang ng kaunti sa kasaysayan, parang akala mo, alam mo na lahat. May kasabihan tayo, little knowledge is dangerous. Huwag tayong masyadong nagmamagaling, huwag tayong masyadong parang alam na ang lahat porkit nabasa natin. Halimbawa, merong isang libro, no? Nakabasa ka dyan ng 2 o 10 pages, ang pahina nung libro ay nasa 1,000. Akala mo, alam mo na yung kabuuan ng libro. Parang ganun itong si Robin Padilla, eh. Oh, balikan natin yung mga pangyayari kahapon. At ito, yung ilan sa mga yugto sa sabi nga, kabalintunaan na paghahambing nitong si Robin Padilla sa ating mga bayani. At merong reaksyon dyan ang kongresista na si Congressman Adjong, no? Para sa kanya, insulto. Binatikos niya ang paghahambing ni Padilla. Mamaya na natin puntahan yan. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under... Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Ako mamteteng talaga to. Ito, puntahan na natin yung kabuuan ng video na yan. Pero syempre, sa huling bahagi kasi, tumindig itong si Senator Bam Aquino, inuna na rito sa video, eh. No? Ang pinupunto niya, walang confidential funds. Si Ninoy Aquino. Tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshal Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds na wala po siya sa mga AR na confidential funds. Nililinawin ko lang ho. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahalang Hukom. Meron lang po akong tanong sa ating saksi. Opo. Ginoo, sa palagay niyo po ba karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan? Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, I cannot, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Lachica. But I know, sir, that
activities, confidential activities are considered to be sensitive, and there might be individuals or groups that need to be somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. So, yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Okay, maraming salamat po. Pero po akong tanong sa prosecution. Grabe, no, mga tol. Obvious na obvious yung pagtatanggol ni Robin Padilla. Kakaiba talaga tong tao na ito. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good Opo. afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po Ogo, 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real. Opo. The real name. Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. Some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under... Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong Kakobra, Kaagila, Kalawin, Katigre, Kakapre, Kasirena, Kaadobo, Kasinigang. Si Robin Padilla, ano kaya alias nito? Mga tol. Paki-comment nyo nga anong alias ang gusto nyong itawag kay Robin Padilla. Kapansit, Katinola, Kasile, Kakamote, Kabawang, Kamaksi, Kalabuyo. Strictly Lahat speaking, po yan, sir, ginagamit iba po yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So, ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Gabo po. Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. Ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar,
kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last Di ba nakakahiya mga tol? Mga bayani ang tinutukoy dito nitong si Robin Padilla sa kasaysayan. Tapos ikukumpara mo sa mga pangalan na binigay ngayon ng OVP, Pagong, at kung ano-ano pa dyan, Piatos. Unang tanong, Robin Padilla, mga bayani ba yung mga tao na yon? Pangalawa, totoo ba sila talagang tao? Hindi nga masagot ng OVP yon. Ngayon, pakinggan natin ang reaksyon ni Congressman Adjong tungkol po dyan. To be mentioned with the same breath as Mary Grace Piatos, Mr. Pagong, Miss Pusa, Miss Bilat is no, but that's what the name reflected in the AR, di ba? Kaya nga sinasabi natin, Miss Bilat is Sa ating mga Tagalog, ang basa natin doon, Belat. Pero sa mga Bisaya, ang basa nila, sabi ni Senator Rapi Tulfo, Bilat. is already a way, a travesty to the memories and to the Diba? legacy Totoo yan. which these national heroes have imparted to benefit the Philippine nation. Insulto. To be put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilin, as Miss Ngit-Ngit, is already again an insult to the sacrifices they have made for this country. Kalabuyo, Diba? kasinigang, kaadobo. Insulto talaga yon mga tol. Ngayon, may vlog si Yusik Clear o live niya kagabi. At hindi, vlog yata ito. No? Same way, live o vlog, pares lang naman yon video. Kaya pakinggan po natin ang reaksyon dito nitong si Undersecretary Claire Castro. 2:16 a.m. Okay, pag-usapan natin mga clear itong pagkumpa Grabe, natutulog ba kaya si Yusik Clear? Alas 2 sa madaling araw, ang himbing na ng tulog ko nito. para ni Senator Robin Padilla, di ba? Sa nangyari kay Ninoy Aquino sa ngayong mainit na di umanong paglustay ng confidential funds ni VP Sara. Ang pinaka gusto ko sa binigay ninyong mga alias, mga tol, yung kabobo. Ayoko maniwalang bobo si Robin Padilla. Nagdidiskurso nga kami ng kapatid ko lagi dyan eh. Yun, kaya nagtahulan yung mga aso, nandito siya ngayon. Sabi ko, tol, hindi ako naniniwalang bobo si Robin Padilla eh. Pero mukhang gusto ko ng paniwalayan ng sarili ko, kaya maaring nag-agree na ako sa mga sinasabi nyo dyan na alias bagay sa kanya. Kabobo. Kinukumpara niya, pero nung nabanggit ang pangalan ni Ninoy Aquino, biglang sumagot, nagbigay ng kanyang sariling statement itong si Senator Bam Aquino. So doon muna tayo mga Klira, doon muna tayo, pero pag-usapan natin yung paano ginamit ni Senator Robin Padilla ang pangalan ni Ninoy Aquino. Okay? So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman po siyang confidential funds na, wala po siya sa mga AR na confidential funds. Yun mga ka-clear. Kaya maling-mali na ikumpara ni Senator Robin Padilla yung mga bayani natin dito sa mga aliases na ginamit ni OVP, ng OVP. Na hanggang ngayon, ang sabi nga, naputol lang, ang gusto sabihin ni Atty. Divina Gracia. Wala po pinag-uusapan, hindi issue yung aliases. Bakit? Dahil hindi po yan ni-raise ng defense. Hindi nila issue, hindi nila depensa yung paggamit ng aliases dahil hindi siya kailanman sinabi sa COA na yung mga pangalan na nilagay dyan ay alias lang. Kaya ang COA, pinapalagay nila sa kanilang pag-iimbestiga na yung mga pangalan na binigay nyo ay tunay na pangalan. Kasi kung alias yan, ilalagay niyan mismo sa acknowledgement receipt sa ARs,
Pero ang katotohanan niyan, kung ano man ang identity niyan, nakaseal dyan sa envelope at nasa vault ng Nasaan yun? Bakit hindi yun maipakita ng OBP? Patuwilan nila confidential? Hindi pwede yun. Lalong-lalo na sinusuri yan ng COA. Pwede namang may mga authorized agency na titingin yan. Hindi naman kailangan ipakita sa publiko yan. No? Pero pagka dinemand ng authorized agency katulad ng COA, dapat maipakita nila. Kaya nga nagkaroon ng disallowance, ipinababalik yung pera. Mahigit 70 million pesos. Although yan ay inakit na nila sa Korte Suprema, pero still, disallowed po yung paggasta ng pondo. Agency ng let's say ng OVP. At kapag kinatok kayo ng ICPAW, excuse me, may flag kami na-flag namin to bigyan nyo sa amin ang detalye nito. So hindi ibig sabihin mga ka-clear na porket confidential funds yan, hindi mo ibibigay yung totoong pagkakagastusan yan. Kaya ngayon COA, alam ng COA ang confidentiality niyan, yung nature niyan. So hindi dapat ito lumabas. Kaya nga nakasealed. Pag tinapik na lang kayo ng COA na AOM kayo, that's the time na you have to show paano yan ginastos, sino yan. Paano nyo yang nasabi na tumanggap yan ng payment for reward, payment for information, ano yung naging operasyon ninyo. Yan ay i-reveal nyo kapag kayo ay tinapik na ng COA. Bakit? Hindi ba ang sabi nyo magre-reveal lang kayo or magpakikipag-ugnay lang kayo sa tamang ahensya? Sino tamang ahensya? According to OVP at the time, sa kanang DepEd. Sabi niya, sa COA lang kami magre-report. So ngayon kayo pinagre-report, hindi nyo rin binibigay yung katotohanan. Yun ang katotohanan kasi. Hindi nyo binibigay yung katotohanan. Ha? Robin Padilla, hindi na natin tatapusin yan. Panoorin nyo ng buo yung vlog ni Jose Claire tungkol dyan. No? Yung katotohanan, hindi nyo binibigay ang katotohanan. Ayun ang ulitin ko ang katotohanan, ayaw ninyong ibigay ang katotohanan, OBP. No? Alam niyo mga tol, kung walang irregularidad dito, napakadali lang nitong ipagtanggol kung tutuusin. Ako, Vice President ako ng Pilipinas, for example, tapos i-issuehan nyo ako ng ganyan. O sige, closed door tayo. Executive session. Eto, ang mga pangalan. But see to it, na hindi nyo i-divulge yan sa public. Ipinapakita ko lamang sa inyo na totoong mga tao yan at lehitimo yung mga impormasyon na ibinigay nila sa amin in return, binayaran namin sila at kailangan bilhin nila ng gamot. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, dito sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. May raffle tayo sa August 31, alas 8 ng gabi. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.